Palaging ipinagpapalit ng mga tao ang isang sandali ng kaligayahan para sa mas malaking sakit. Hoy, napanood mo ba yung video ngayon? Sinira niya ang isang kasalan. Gwapo ang lalaki, maganda ang babae. Bagay na bagay sila. Ito ba iyon? Oo. Nang araw ng diborsyo ko, ang asawa ko ay dumating sa kasal ng kanyang junior at pinigilan ito. Excuse me. Pwede ko bang tingnan yung video? Di ba ang sweet-sweet? Parang drama lang. May sinira ng kasal. Ang paraan mo ng pagpigil sa kasal na yon. Para lang nung 18 taong gulang ka, at nagtapat sa kin. Ganun pa rin ang kabataang espiritu. Ganun pa rin ang tunay na pagtingin sa mukha mo. Ate, ilang beses mo na yang pinanood, pwede ko na bang makuha yung phone ko? Ay, heto. Salamat. Nandito ako para mag-file ng diborsyo. Heto ang mga dokumento ko. Ate, may mandatory cooling off period na tayo ngayon para sa diborsyo. 1 buwan ang kailangan. Ate, ang marriage certificate ninyo, ni Ginoong Reyes, ay peke. Walang saysay sa batas. Ano? Saan mo nakuha ang marriage license na ito? Iminumungkahi kong tumawag ng pulis. Tingnan mo kung na-scam ka. Kung ang diborsyo ang katapusan, ang pekeng sertipikadong ito ay nangangahulugang hindi niya ako binigyan ng simula. Clara. Paborito mong cake? Noon, kung gusto ko ng cake mula sa West City, ikaw ang tatakbo sa buong bayan para kunin iyon para sa akin. Kapag bumagsak ako sa exam, ikaw ang magpupuyat para tulungan akong mag-aral. Pero simula nang dumating si Sofia, ang laman ng usapan mo ay siya na lang. Paolo, Ano? manood tayo ng sine sa susunod na linggo. Pasensya na, Clara. Pero sa susunod na linggo, may plano na ako kasama si Sofia. Sabi niya gusto niyang manood ng pagsikat ng araw. Na pala. Si Sofia, binigyan ako ng bihirang, out-of-print na kopya ng Dune, at mahal din niya ang Interstellar. Pinag-usapan namin yon ng buong gabi. Paolo, sino si Sofia? Basta. Isang hindi gaanong importante na junior mula sa school, yun lang. Teka, hindi siya katulad mo. Magkaiba ang mga kolehiyo namin, hindi kami nagkikita. Pero ipinapangako ko, pagkatapos nating gumraduate, magpapakasal tayo. Paolo, wala akong pakialam kung paano mo itatangi ang relasyon mo kay Sofia. Hindi ko kayang tiisin kahit isang butil ng buhangin sa mata ko. Maaaring, ikaw ang magpapawalang bisa sa ating engagement. Oh. Ikaw ang pumutol ng lahat ng ugnayan sa kanya. CJ. Puputulin ko ang lahat ng ugnayan. Hanggang sa araw ng kasal natin. Ipinangako mo sa akin na puputulan mo ang lahat ng ugnayan. Akala ko, kung bibigyan kita ng sapat na oras at suporta, unti-unti kang babalik sa dati. Sigurado ka bang hindi ako dapat sumama sa iyo? Ay, teka, napakahaba ng pila. Pare-pareho lang ang proseso, naasikaso ko na yon. Paolo, napakatanga ko noon. Ako pa nga ang naniniwala na makakalimutan mo ng tuluyan si Sofia at pipiliing pakasalan ako para kumuha ng lisensya natin. Paolo, magpapakasal ako bukas. Ang tanging hiling ko ay makita ka ng isang huling beses bago ako ikasal. Nais kong ibigay sa iyo ang aking unang pagkakataon. Maghihintay ako ng kalahating oras. Kung hindi ka darating, papatayin ko ang sarili ko. Paolo, nasa rooftop na ako ngayon. Nais ko lang ibigay ang pinakadalisay kong sarili. Sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyong hawakan ang cellphone ko?
May kailangan akong asikasuhin sa opisina. Kailangan kong puntahan yon. Paolo. Sabi nila, pagkatapos bumalik ng isang lalaki sa kanyang pamilya, sa pagitan ng kanyang asawa at kabit. Lahat sila ay nakakaramdam ng pagkakasala sa kabit. Totoo ba yun? Clara, bumalik na ako sa pamilya. Ano pa ang gusto mo? Bumalik ka ng personal. Pero ang puso mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Salamat. Ang isang peking sertipiko ay isang uri pala ng ginhawa. Dalhin siya sa ospital, bilisin. Nasa ospital ako. Gising ka na. Tawagan mo agad ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya na pumunta siya rito ngayon. Tumigil ka sa pagtawag. May meeting ako. Paolo, sino iyon? Wala akong asawa. Doktor. Anong problema ko? Diretsuhin mo na lang. Wala kang asawa? Paano nangyari yon? 3 buwan ka ng buntis. Dahil sa pagpapabaya mo noon. Medyo kulang ka na ngayon. Sa nutrisyon, medyo hindi stable ang pagbubuntis. Kaya, kunin mo agad rito ang ama. Gusto ko lang, ibigay sa'yo ang pinakadalisay na bersyon ng sarili ko. Bumalik na ako sa pamilya ko. Ano pa ba ang gusto mo? Ang marriage certificate mo kay Ginoong Reyes ay peke, walang bisa yon sa batas. Hindi na kailangan. Tulungan mo akong magpa-schedule ng pagpapalaglag. Ang batang ito. Ayaw ko nito. Clara, kung magkakaroon tayo ng baby sa hinaharap, siguradong napakaganda noon. Paolo. Ituring mo itong pamamaalam kong regalo sa'yo. Sa pag-alis ko. Hello. Kailangan kong ikansela ang household registration ko para sa pag-alis. Gaano katagal ang pinakamaaga? Ang pinakamabilis na opsyon ngayon ay 15 araw. Sige. 15 araw na lang. Paolo, salamat sa pagsagip mo sa akin sa kasal na iyon noong isang araw. Ang librong ito, para sa iyo. Ito ba yon? Ang 56 edition. Paborito natin yan noon. Paolo, ang text na ipinadala ko sa iyo noong gabing yon, lahat yon ay totoo. Kung ang una kong pagkakataon ay kasama ka. Sana ay handa ako. Handa ako na ibigay ang sarili ko sa iyo ng buong buo.
Sofia, ako ang nagkulang sa'yo noon. Pero ngayon, kasal na kami ni Clara. May meeting ako na kailangang puntahan. Magiging akin din si Paolo sa tamang panahon. May minuto ka ba para mag-usap? Mayroon akong isang bagay na magugustuhan mo. Sige. Narinig mo ang lahat noong gabing yon, di ba? Alam mo ba kung ano ang nangyari? Matapos akong puntahan ni Paolo. Maaari kong sabihin sa iyo. Sabi niya, ang dalisay ko raw, hindi niya raw kayang gawin. Huwag kang magpanggap na kalmado. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. 3 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin ako makalimutan ni Paolo. Ang puso niya, mananatili sa akin. Narito, sa isang salita ko lang, darating siya agad. Iniligtas niya ako sa kasal. Binilhan pa niya ako ng villa. Sabi niya, dadalawin niya ako linggo-linggo. Ang mga lalaki, alam mo, ang hindi nila makamit, yun ang laging pinakamaganda. Kaya ikaw, hindi mo ako kailanman matatalo. Ang hindi mo makamit. Laging pinakamaganda. Ano naman? Kung ikaw lang talaga ang nasa puso niya, bakit noong 3 taon na ang nakalipas, pinili niyang pakasalan ako, at tinalikuran ka? Inaamin ko, ang nararamdaman ko para sa kanya noon. Talagang hindi makakapantay sa inyong dalawa na magkasintahan mula pagkabata. Pero, mula ng araw na pinilit mo si Paolo, naputulin ang ugnayan sa akin. Talunan ka na. Mula ng araw na pinilit mo si Paolo, naputulin ang ugnayan sa akin. Talunan ka na. Nakuha ko. Oo. Tama ka. Talunan nga ako. Pero Sofia, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bilang ang ibang babae na nakipag-agawan sa amin, hindi ka rin magwawagi. Tumigil ka. Clara, nagpipilit ka at ayaw mong bumitiw. Hindi ba dahil sa iniisip mo, nababalik siya sa iyo? Ngayon, mapapatunayan ko sa iyo kung sino ang mas mahalaga sa puso niya. May sayad ka. Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang. Tada. Iabot mo ang kamay mo. Ako, Paolo, ipagtatanggol ko si Clara habang buhay. Gising ka na. Anong ginagawa mo kay Sofia? Ginawa ko ang gusto mo, lumayo ako sa kanya, bakit hinahabol mo pa rin siya? Kaya, pagkatapos kong makatakas sa kamatayan, ang makukuha ko sa kanya, ay paratang nang hindi man lang itinatanong kung ano ang nangyari.
Ang sinasabi mong paglayo mo ay ang pag-crush mo sa kasal niya. Pinipilit siya sa kasal na yon. Binigo ko na siya noon, hindi ako pwedeng manood na lang habang pinapahamak niya ang buhay niya. Clara, wala ka bang awa? Ang mga tanong ko ay dahil sa pagiging selosa ko. Ang sakit na nararamdaman ko ay nangangahulugang wala akong awa. Kung ganoon ka nagmamalasakit sa kanya, bakit hindi mo sinabi noon? Anong magagawa kung sinabi ko? Hindi ba ikaw ang pumilit sa akin na pumili? Clara, magkasama tayong namuhay sa loob ng napakaraming taon. May gusto ka, binigay ko sa'yo. Wala akong utang na loob sa'yo, di ba? Ako ay nawala sa landas sandali, pero mabilis akong bumalik sa tamang daan. Pero ikaw, patuloy kang humahabol kay Sofia. Sinusubukan mo bang baliwain ako? Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Alam ko, galit ka dahil hindi ako kasama mo sa anibersaryo natin. Ito ang bag na laging gusto mo. Limang araw mula ngayon, dadalhin kita para makita ang aurora. Tigilan mo ang pagdrama. May mga gagawin ako sa kumpanya. Aalis na ako. Peke ang kasal na ito. Anong anibersaryo ang pinagsasabi mo? 5 araw mula ngayon, wala na ako rito. Doktor. Gusto ko nang umuwi. Paolo, tumakas ako sa kasal. Galit na galit ang mga magulang mo. Pinipilit nila akong magpakasal. Sa loob ng 5 araw. Alam mo, ayokong pakasalan ang lalaking iyon, na 10 taong mas matanda sa akin. Gusto ko lang na manatili sa tabi mo, kahit walang titulo. Huwag kang mag-alala. 5 araw mula ngayon, pakakasalan kita, para bigyan ng sagot ang mga magulang mo. Pero hindi ba kasama mo si Clara? Kami lang ay, nagkaroon ng seremonya ng kasal. Hindi naman kami kumuha ng marriage license. 5 araw mula ngayon, gagamitin ko ang anibersaryo namin, at ang pagdadala sa kanya para makita ang aurora bilang dahilan, para paalisin siya, at pakakasalan kita. Aurora. Ganun ba? Paolo, gutom na ako. Kukuha ako ng makakain mo. Hintayin mo ako dito. Sunog, bilis, nasusunog. Sofia, nasaan si Sofia? Noong ako ay 16, may malakas na lindol. Tumakbo siya palapit sa akin. Siya, ang humiwa sa mga guho gamit ang kanyang mga kamay para iligtas ako. Ang batang lalaking iyon, dugo ang kanyang mga kamay. Pwede pang magkaroon ng panginginig kahit kailan. Umalis ka na dyan. Nandyan pa si Clara. Lumabas ka. Tumabi ka. Pero ngayon, mahigit 1 dekada ang nakalipas. Tumatakbo siya papunta sa ibang tao. Handa na, 3, 2, 1. Ginang, narinig ko pong nakalabas na sa ospital si Ginoong Reyes. Ikaw ang mag-aalaga sa kanya, di ba? Sasabihin ko sa kusina na maghanda ng mga sangkap. Talagang gugustuhin mong gumawa ng sabaw para sa kanya.
Mula ngayon, wala na akong pakialam sa mga gawain niya. Nag-aaway ang mag-asawa, hindi maiiwasan yan. Mahal na mahal ka pa rin ni Ginoong Reyes. Clara, kaya pala ang kasal ninyo ni Paolo ay peke pala at ako pa ang tinawag mong kabit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, pumayag na si Paolo na kumuha ng lisensya sa pagpapakasal namin. Sa loob ng 5 araw, palalayasin ka niya at dadalhin ako sa tanggapan ng sibil para ibigay sa akin ang nararapat kong katayuan. Mula ngayon, ako na ang legal na asawa ni Paolo at ikaw na ang kabit. Ginang, ang sertipiko ng kasal ninyo nitong si Ginoong Reyes ay huwad. Wala itong anumang legal na bisa. Ito po ba si Ginang Santos? Narito po ako upang kumpirmahin ang iyong itinatakbo. Ang iyong tiket papuntang Paris ay sa loob ng 3 araw, tama po ba? Opo. Ang aking flight ay nakatakda sa 3 araw mula ngayon. Saan ka pupunta sa loob ng 3 araw? Saan ka pupunta sa loob ng 3 araw? Hindi ba't dadalhin mo ako para makakita ng aurora? Tumawag ang airline para ikumpirma sa akin ang itinerary. Nasaktan ako at naospital sa loob ng 3 araw, at hindi mo man lang ako dinalaw. Ni hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Hindi ko narinig. Wala ka bang gustong itanong? Tulad ng kung saan ako nasaktan, o kung gaano ito kalala. Dati, inalagaan kita ng buong ingat. Dahil minahal kita ng dalisay. At ikaw, binigyan mo rin ako ng dalisay at tapat na pagmamahal. Ngayon, na may iba na sa puso mo, at nadungisan ang ating pagmamahal, tayo'y maghiwalay na lang. Hindi mo ba naisip na sobrang dominante ako? Naisip ko na. Mula ngayon, bibigyan kita ng maraming espasyo. Kung ayaw mong magsabi ng isang bagay, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong gumawa ng isang bagay, hindi kita pipilitin. Clara, nagsiselos ka pa ba? May subasta ngayon, dadalhin kita. Kahit anong gusto mo, malalampasan ko ang sinuman sa subasta para makuha yon para sa'yo. Sinabi kong hindi. Ang sakit ng tiyan ko. Baka side effect ito ng pagkakagasaw. Clara, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Paolo, pinipilit na naman akong magpakasal. Ikaw, halika at iligtas mo ako. Clara, nasa panganib ngayon si Sofia. Kailangan kong tumulong sa kanya. Nasa loob si Ginang Lim, maalagaan kanya ng maayos. Okay. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo mamaya. Maghihiwalay na tayo. Wala nang susunod. Wala nang kinabukasan. Ginang, gising ka na. May paglalagom ng dugo ka sa loob ng iyong matris. Kung mas nahuli pa naming dinala sa ospital, baka nagkapagdurugo ka. Muntikan ka nang, hindi na maging ina sa hinaharap. Salamat, Ginang Lim. Wala sa kung saan-saan. Si Ginoong Palmer. 37 beses ko siyang tinawagan, at wala siyang sinagot kahit isa. Pero huwag kang malungkot, Ginang. Pagkatapos niya, siguradong, darating ka agad siya para alagaan ka. Mahal na mahal ka niya. Dati, nung nasugatan ang kamay mo, sobrang nag-alala siya para dalhin ka sa ospital. Nung sumakit ang reglamo, nanatili siya sa tabi mo, sa buong oras. Gumawa ng brown sugar water, at nagmasahe ng tiyan mo. Ginang Lim. Ang Paulo na iyon, na nag-aalala sa akin, ay wala na. Ipadala mo ito kay Paulo. At sabihin mo,
Clara. May problema sa isang proyekto ng kumpanya na ginagawa ko. Maaring kailangan ko ayusin ito bago ako makapunta. Maaari ba? Pumunta sa Northern Lights mag-isa muna. Huwag kang mag-alala. Nakapag-ayos ako ng mga tao doon, may kasama ka sa buong oras. Kapag naayos ko ang mga bagay dito, pupunta ako agad para makita ka. Okay lang ba? Oo. Clara. Nasa airport ka na ba? Nandito ako. Malapit na mag-board. Paolo, may regalo ako para sa iyo. Huwag mong kalimutan tingnan ito. Ano? Paolo, noong ikaw ay 16, naisip mo ba kailanman, nasa edad 28, magtataksil ka sa akin ng ganito? Hindi ako yon. Magpatuloy sa pag-usad. Huwag tumingin sa nakaraan. Huwag siyang patawarin. Malapit na tayo. Tara na, Paolo. Ilagay mo ang phone mo. CJ. Kayong dalawa, congratulations. Salamat. Hello. Ginoong Paulo Palmer. Ako ay isang delivery person. Nasa kasalukuyan ka ba sa Civil Affairs Bureau sa lungsod ng Ilog Bayan? Ako nga. Ginoong Palmer, ito ay regalo mula sa Binibining Sullivan, inihanda para sa'yo. Paki-inspeksyon ito upon delivery. Galing ba ito sa Binibining Clara Sullivan? Regalo ni Clara. Bakit ito ipadala dito? Tara na. Ginoong Palmer, paki-inspeksyon ito. Ginoong Palmer, paki-inspeksyon ito. CJ. Isang abortion. Clara. Ano ang nangyayari? Ginoong Palmer, Binibining Sullivan, ay nagpasabi rin na ibigay sa'yo isang mensahe. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya. Ano raw ang sinabi niya? Sabi raw ni Binibining Santos. Ang mga pagbabagong walang malay, nagpapalamig sa dating mainit na puso. Ngunit sinasabi mong madaling mabago ang isang pusong matagal nang tumitibok. Ang ating anak, ibinabalik ko sa iyo, huwag mo na akong hanapin. Tapos na tayo. Tingnan mo ang sinasabi ng tulang ito. Kung ang buhay ay tulad noong una tayong nagkakilala, bakit ang hanging tagulan ay nagpapalungkot sa pininturang pamaypay? Ang mga pagbabagong walang malay, nagpapalamig sa dating mainit na puso, ngunit sinasabi mong madaling mabago ang isang pusong matagal nang tumitibok. Paolo, Ano? sabihin mo sa akin, ang mga taong tunay na nagmamahalan, talaga bang, maghihiwalay na lang magpakailanman? Siyempre hindi. Paolo, alam ba ni Binibining Santos? Nagpakasal kami, kaya nagalit siya. Kaya ginawa niya ang peking abortion certificate. Gusto lang niyang makita mo ang Northern Lights kasama siya. Fake? Nakakita ako ng marami online ng mga babae na gumagawa ng peking abortion certificate para subukan ang mga boyfriend nila. Noong huli, sinabi pa ni Binibining Santos. Sinabi niya na marami siyang paraan para mapalayo ka sa akin. Siguro nalaman niya na pumunta ka para tulungan ako at nagalit. Tama. Kung buntis si Clara, sasabihin niya agad sa akin. Ang abortion certificate ay peke sigurado. Huwag mo siyang isipin.
Palagi siyang gumagawa ng ganito. Bumalik ka lang at ipaliwanag mo sa kanya. Ayos na yan. Paolo, sa tingin ko, Binibining Santos ay nagkamali ng pag-intindi. Siguro dapat hanapin mo siya at linawin ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Magiging maayos ako sa sarili ko. Sa lahat ng mga taon, nasanay na ako. Batugan ka. Paano ka naglakas loob na tumakas sa kasal mo? Sumama ka sa akin ngayon. Tama. Tinanggap na namin ang bigay. Ang kasal ay magaganap, gusto mo o hindi. Pero kasal na ako. Hindi ako maaaring magpakasal sa iba. Sumama ka sa akin. Ngayon. Hindi. Ano ang ginagawa mo? Pinush mo si Sofia sa limit. Muntik na siyang magpakamatay at may lakas pa ng loob mong gawin ito. Sino ka? Ano ang karapatan mong makialam? Legal ang kasal namin. Kaya sabihin mo may karapatan ako o wala. Clara, sa tingin mo, ang peking abortion certificate ay magpapalayo sa kanya sa akin. Ikaw talaga. Nagpakasal ng hindi man lang kami sinabihan. Akala mo basta-basta mo na lang, maaagaw, ang anak namin? Eksakto. Ang dote ay nabayaran na. Tay, Nay, paano niyo nasabi? Iyon. Paolo, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi kita iiwan. Ito ang card ko. Magkano ang gusto mo, kahit ano. Siya ay sasama sa akin. Sofia, si Paolo ay may kasintahan ng ilang taon. Makakasal ba talaga siya sa'yo? Ay, naku. Ano naman kung matagal na sila, hindi pa rin sila ikinasal. Gaano ba kalalim yon? Kayo, sundin niyo lang ang sasabihin ko, at pilitin siya. Tiyak na pakakasalan niya ako. Kapag napangasawa ko siya, hindi lang mababayaran ang utang ng pamilya natin. Tataas pa ang ating estado. Sa hinaharap, ako na si Ginang Reyes. Paolo, ang araw na ito, 3 taon ko tong hinintay. Mula kolehiyo hanggang ngayon, araw-araw kong inaasam, ang makasama ka. Naaalala mo, noong nasa paaralan pa tayo, nangako tayo na magkasama tayong manood ng pelikula. Pero hindi natin natuloy. Pasensya. Nalimutan ko, kailangan mong puntahan ang Binibining Santos. Saan mo gustong pumunta? Sasama ako sa'yo. Tamang-tama nga ang timing. Wala dito ang Clara. Walang magbabantay sa akin. At hindi masyadong maraming gagawin. Sa loob nitong 5 araw, mag-enjoy lang tayo. Para bang pagbabayad sa mga panghihinayang noon. Eldenet. Paolo, masarap ang ice cream. Subukan mo. CJ, Hoy. Hindi ka pwedeng kumain ng malamig. Sensitibo ang tiyan mo. Ako ang kakain para sa'yo. Paolo, ano ng problema? wala. Ikaw ang nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ng Clara. Gusto lang niyang kontrolado ako. Tara. Sumasakit ang tiyan ko. Ano ng problema? Tara na. Wala lang. Clara. Ang pagtatago ko sa'yo, ang pagtulong kay Sofia, mali iyon sa parte ko. Pero natakot ako na mag-eskandalo ka. Ano ba ang gusto mo? Pwede kitang bayaran. Clara,
Hello. Ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Dati, agad-agad siyang sumasagot sa akin. May nangyari kaya sa kanya? Ginoong Palmer. Ang flight ni Clara ay bababa sa 2:30. Ayusin mo na ang pagpunta ko ngayon. Paolo. Paolo. Ang mga magulang ko ay hindi naniniwalang kasal na ako. Humihingi sila ng patunay. Kung hindi, palayasin na nila ako. Sa bahay. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ginoong Palmer, pupunta pa ba tayo sa paliparan? Hindi. Paolo. Kami ni Sofia ay kasal na ayon sa batas. Nakuha niyo na ang dote. Bakit niyo siya pinipilit pa rin? Anong klaseng patunay ang kailangan niyo? Para tuluyan na siyang pabayaan. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Anong silbi ng isang marriage certificate lang? Ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa dote. Kailangan din ng 8 pirasong ginto, bahay, kotse, marami pang iba. Sino ang nagpapakasal nang walang mga iyon? Pirmahan mo ito, kasunduan sa pagbili ng bahay. Saka kami maniniwala, gusto mo talagang pakasalan si Sofia. Kung hindi, maghahinala kaming niloloko mo lang siya. Tay, Nay, pakiusap, huwag ninyong pilitin ng ganyan si Paolo. Pero si Clara, hindi hihingi niyan. Ay naku, sige, ganun ba? Ngayon, mapapanatag na ang loob ko sa pag-aalaga mo sa aming anak. Nakarating na siguro ang eroplano ngayon. Bakit hindi ka sumasagot sa mga mensahe ko? Tigilan mo nga yan. Paolo. Sige na, tayo na't magtagay. Tagay na, sige na, Sige na, uminom ka. tama, uminom ka. Pinaparamdam mo sa akin ang pag-iwas mo para sumuko ako. Lene, hindi na yon. Pagkatapos niyang magwala, babalik din yan gaya ng dati. Lagyan mo. Sige na. Sige na, manugang, inumin mo na. Sige na, isa pa. Tagay na, sige na, manugang, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Anak, lahat ng paborito mong ulam, inihanda namin ngayon. Kain ka. Eldenet. Sige na, isa pa tayo. Sige na. Kumuha ka pa. Manugang, ulit, konti pa. Tutulungan na kitang umuwi. Lagyan, hoy, sige. Paolo, sobra na ang nainom mo. Tutulungan na kitang umuwi. Ma, aalis na kami. Sige. Tara na, Paolo. Dahan-dahan, dito tayo. Paolo. Salamat, Sofia. Nandito ako. Umuwi ka na muna. Pero, Clara, dapat sagot mo ang mga tawag ko. Huwag kang magpakamatigas. Wala namang nangyari sa amin. Clara.
Bumalik ka. Clara, magaling kang magpinta. Bakit hindi ka naging artista noon? Dati, akala ko, ang pagmamahal sa isang tao ay pagbibigay ng lahat para sa kanila. Pati ang sarili mong mga pangarap. Binigay ko ang pagpipinta para sa kanya sa loob ng 7 taon. 7 taon. Clara, kaya, iniisip mo pa ba siya ngayon? Sa ngayon, gusto ko lang mag-paint para sa sarili ko. MMHMM, Clara, ang painting mo, magiging hit na hit yan. Clara, pagkatapos ng graduation, magsama na tayong tumira. Para mas, maalagaan kita ng maayos. Magiging mabuti ako sa'yo habang buhay. Clara, pagkatapos nating gumraduate, magsama na tayong tumira. Para mas, maalagaan kita. Sige, magkasama tayo habang buhay. Maglilibot tayo sa buong mundo para makita lahat. Di ba pwedeng maglaan ka ng oras para sa akin sa linggong ito? Clara, di ba naging mabuti naman ako sa'yo? Kailangan ko lang ng kaunting espasyo. Paolo, Naging mabuti naman ako sa'yo, di ba? Hanggang kailan mo to itutuloy? Paolo, madaling masaktan ang tiyan mo. Dapat uminom ka ng kaunti. Nagluto ako ng sabaw. Maghihintay ako sa bahay. Paolo, may nakita ako ngayon, yung mga lumang uniforme natin sa eskwelahan. Naalala ko ang daming alaala. Kailan tayo makakabalik para bumisita sa eskwelahan natin? Malapit na ang 3rd anniversary natin. Bibili ako ng cake. Maghihintay ako sa bahay. Clara, gumawa ka ng faking abortion certificate. Kawawa ka naman. Tinutulungan ko lang si Sofia. Pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Clara, nasaan ka na? Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Nakarating ka na ba? Birthday ni Paolo ngayon. Nag-order na ako ng cake. Sana magustuhan ni Paolo. Pitong taon, ang totoong nararamdaman ay pwedeng magbago sa isang iglap. Sapat para magbago ang isang tao. Anong problema ng lugaw na ito? Walang lasa. Ginoong Palmer, dati yung lugaw mo, laging ginagawa ni Ginang Reyes. Ngayon, ako ang gumawa. Hindi ko masyadong alam ang gusto mo. Nasaan na siya? Ginoong Palmer, hindi pa nakakabalik si Binibining Santos mula noong. Lumabas siya 6 na araw na ang nakalipas. Ano? Kahapon hindi rin siya umuwi. Ginoong Reyes, ako lang po ang kasambahay. Hindi ko talaga dapat sabihin ang kahit ano. Pero kahit gaano ka pa kabusi, dapat mas bigyan mo ng pansin si Binibining Santos. Ginoong Reyes. Ang cake na in-order ni Binibining Santos. Heto po. Sumuko rin siya sa wakas. Ayaw niyang sagutin ang mga tawag ko, naglaho at nagkunwari pang nagpa-abort. At ngayon, akala niya makakapag-ayos ang isang cake. Ngayong pagkakataon, pagsisisihan niya ang ginawa niya. Sofia, Paolo, birthday mo ngayon. Nagpa-reserve ako ng restaurant. Mag-dinner tayo. Isipin mo na lang ito bilang isang pagdiriwang ng kaarawan at pasasalamat ko. CJ, Ginang Lim, pwede niyo pong kunin ang cake na ito. Pagbalik ni Clara, sabihin mo may business dinner ako. Hindi ako uwi ngayong gabi. Ah, Paolo, maligayang kaarawan. Cheers! Salamat. Lagi kang pinipigilan ni Clara noon. Wala kang personal na espasyo.
ito talaga ang unang beses. Nakasama kita sa birthday mo. Nga pala, bakit hindi kanya pinigilan ngayon? May ginagawa siya. Paolo, salamat sa pagtulong mo sa akin na maiwasan ang arranged marriage noon. Junior kita, trabaho ko yon. Birthday mo ngayon, kain ka na. Paborito lahat ito ni Clara. Dapat mag-uwi ako para sa kanya. Sir, Pwede bang magpapak ng isang order ng hipon sa Longjingtie? syempre po. Nanay, Paolo, makalipas ang isang buwan, ang tiyo mo sa France Gabriel, ay uwi para magdaos ng eksibisyon ng sining. magkakaroon tayo ng salusalo ng pamilya. Tandaan mong dumalo. Opo, nanay. Clara, gusto ni nanay na pumunta tayo sa loob ng isang buwan para dumalo sa salusalo ng pamilya. Tigilan mo na yan, magbati na tayo. Dala ko rin ang paborito mong ulam. Ginang Lim. Nasaan si Clara? Hindi pa ba siya nakakauwi? Ginoong Palmer, Binibining Santos, hindi pa talaga nakakauwi. Kahit ako, hindi siya makontak. Sinabi mo sa akin kaninang umaga na, bantayan si Clara. Ano ang ibig mong sabihin? Matapos makunan si Binibining Santos, nagkaroon siya ng hematometra. Kung kahit kaunti lang akong na-late noong araw na iyon, sa pagdala sa kanya sa ospital, maaaring malakas siyang nagdugo. Sa hinaharap, mahihirapan ka ng magkaanak mo. Nag-miscarriage siya. Si Clara ba ang nag-utos sa'yo nito? Ginang Lim, so kasabwat ka, niya. Hindi ako nagbibiro. Nung araw na na-admit si Binibining Santos, nasa ospital ako. 37 beses kitang tinawagan. Hindi ka sumagot. Ibinabalik ko sa'yo ang anak mo. Huwag mo akong hanapin. Tapos na tayo. Impossible yon. Sinusubukan lang niyang pagsisihan ko. Hello, ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi maabot. Pitong taon na tayong magkasama. Hindi pa niya ako na-block dati. Watson, hanapin mo si Clara, sundan mo siya. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Ngayon na. Ginoong Palmer, ano nang ginagawa mo? Pwede mo ba akong tulungan na i-check? Kung fake ito, Ito ang abortion paperwork ng ospital namin. Totoong dokumento ito. Totoong dokumento ito. tingnan mong mabuti. Si Binibining Santos ay nagpa-abortion noong unang araw ng Nobyembre. Naalala ko siya. Ako ang nakakita sa kanya ng araw na iyon. Dahil sa malnutrition noong mga unang yugto, hindi maayos ang paglaki ng fetus. Tama, sinabi ko pa nga sa kanyang tawagin ang asawa niya. Pero sabi ni Binibining Santos, wala siyang asawa, pinili niyang magpa-abort. Wala siyang asawa, pinili niyang magpa-abort. Impossible. Ginoong Palmer, ano ang relasyon ninyo kay Binibining Santos? Yung embryo mula sa operasyon ng araw na iyon ay nandito pa rin sa ospital namin, sa cryo storage. Dalhin mo ako roon. Pabayaan mo muna ako. Nang siya ay nagpapalaglag, nasaan ako? Tigil na, nasa meeting tayo. Paolo, sino iyon? Anak natin yon.
Anong lakas ng loob niya, nang walang pahintulot ko, basta na lang niya inalis. Paolo, nagtanong si nanay kung kailan tayo magkakaanak. Gusto mo ba ng lalaki o babae? Lalaki man o babae, basta anak natin. Maganda yan. Ginoong Palmer, inimbestigahan namin ang kinaroroonan ni Binibining Santos. Hindi siya sumakay sa flight na yon para makita ang Northern Lights. Nasaan na siya? Ang ni Binibining Santos at impormasyon ng bank card ay pawang nakansela na. Nabura na rin ang kanyang mga social media account para bang tuluyan siyang nawala sa mundo ng lubusan, nawala siya sa mundo ng tuluyan. Impossible. Pinagpalaglag niya ang baby natin. Tapos nawala na siya. Ang bata-bata ng ugali. Nag-away kami. Ngayon, hindi na niya ako kinakausap. Pinagpalaglag pa niya ang nag-iisang anak natin. Alamin mo kung nasaan siya. Hanapin mo siya. Opo, sir. Clara, bumalik ka na. Paolo, narinig ko wala si Binibining Santos, kaya dinalaw kita para alagaan ka. Ikaw pala. Paolo, hindi ka ba masaya na makita ako? Ano nang nangyari? Nagpa-abort siya. Totoo yon. Anak natin yon. Paano niya yon basta pinagpalaglag? Ang anak natin. Wala na talaga. Paolo, ibig mong sabihin ang baby, pinagpalaglag ni Binibining Santos? Ang lupit naman niya. Kung anak natin yon, hindi ko yon ipagpapalaglag. Hindi lang niya pinagpalaglag ang baby natin. Nawala pa siya, wala na siya sa sarili. Paolo, si Binibining Santos, baka gusto lang niyang magalit ka. Kapag nagagalit siya, hindi kanya pinapansin, di ba? Naalala mo nung nasa eskwela tayo, ganit din naman siya mag-tantrums, di ba? Siguro, mawawala din yan pagkatapos ng ilang araw. Tama. Babalik din yan kapag tapos na siyang mag-tantrums. Hindi naman ako nag-aalala. Paolo, bago bumalik si Binibining Santos, ako na ang aalaga sa'yo. Hindi talaga ako mapalagay na nandito ka mag-isa. Kung wala kang sasabihin, ibig sabihin yes na yan. Huwag mong subukang tumanggi. CJ, magluluto na ako ng hapunan. Leslie, hindi magtatagal. Na ako na lang ang nasa paningin ni Paolo. Ginoo, ayos lang po ba kayo? Salamat. Chino ka ba? MMHMM. Hoy. Hoy. Ayos ka lang ba? Ito, kunin mo ang payong ko. Clara, kamusta? Kilala mo ako. Kilala mo ako. Ako. Ikaw pala, ikaw ang nagbenta sa akin ng lumang pinturang ito, at nagsimulang kumupas ang tinta sa loob lang ng 2 araw. Kailangan mong ibalik ang pera ko ngayon din. Kung hindi, gagambalain ko ang studio na ito.
Ginoo, nung binili mo ito noong isang araw, paulit-ulit kong sinabi sa iyo na ang silk painting na ito mula sa Tang Dynasty ay kailangang itago sa pare-parehong temperatura, at saka, ang sa iyo ay nabasa sa ulan. Tigilan mo yan. Sa palagay ko, sinusubukan mo lang lumusot. Ngayon, wawasakin ko ang karatula mo. Hoy, Ikaw. Ginoo, ang pagkolekta ng mga lumang pintura ay nangangailangan ng maingat na pag-aalaga. Kung hindi, kahit na ang pinakamahalagang likhang sining sa iyong mga kamay ay maaaring masira. Dagdag pa, malinaw na nakasaad sa tindahang ito na anumang pinsala sa pintura na dulot ng kapabayaan ng bumibili ay hindi maibabalik ang pera. HMP. Ano? Gagawin ko. Gambling ng studio ngayon. Ano ang gagawin mo? Aray, 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 aray. Mali ako. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na makikita mo ang ganitong pangyayari. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili ng maayos. Ang pangalan ko ay Gabriel. Ako ang may-ari ng studio na ito. kumusta? Manager de la Cruz. Ako ang bagong artista dito. Ang pangalan ko ay Clara. Alam ko. Ni isang tao ay hindi ko mahanap. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Sino ang nagpapasok sa'yo? Paolo, ginawan kita ng sabaw ng pugad ng ibon. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Wala man lang isang wastong pagkain. Paolo, hindi mo ako kinakausap ng maayos. Sa loob ng 10 araw ng tuloy-tuloy. Nag-aalala lang ako na baka masyado kang pagod. Paumanhin, Sofia, 10 araw na lang ang natitira, bago ang salusalo ng pamilya. Iniiwasan pa rin ako ni Clara, nababagot lang talaga ako. Tikman mo. Walang lasa, hindi ganyan ang gagawin ni Clara. Si Clara na naman. Sofia, hindi kita sinisisi. Okay lang, Paolo. Alam kong, nalulungkot ka. Sasama ako sa'yo sa family dinner. Sa ilang araw. Baka mas madali kung may kasama akong date. Ang init ng ulo ni Clara. Kapag nakita niya akong kasama si Sofia, hindi siya makakapagpigil. CJ, Huwag kang mag-alala, Paolo. Sisiguraduhin kong maayos ang dinner. Ang pagre-restore ng mga lumang painting ay parang pakikitungo sa puso ng tao. Hindi mo pwedeng madaliin. Kailangan mong maging matyaga at dahan-dahan. Salamat. Oo nga pala, Clara. Sa loob ng 10 araw, uuwi ako para magdaos ng exhibition. Nais kitang imbitahan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng solo exhibition para sa'yo. Salamat, Ginoong de la Cruz. Pero baguhan lang ako. Clara, ang mga painting mo ay karapat-dapat. Masaya talaga ako na kinikilala mo ako. Bukod doon, may hihilingin ako sa'yo. Kung single ka pa rin, Binibining Santos. Nais kong hingin ang iyong kamay. Alam kong biglaan ito. Pero sa loob ng 10 araw, kailangan kong umuwi para sa isang pagsasalo-salo ng pamilya. Matanda na ang lola ko. Lagi niyang gustong makita akong magpakasal. Ayokong magkaroon siya ng anumang pagsisisi. Siyempre, Binibining Santos, kung gusto mong tumanggi, maaari kang gumawa nito anumang oras. Hindi ko gagamitin ang bagay na ito para i-pressure ka.
Eh bakit ako ang pinili mo? Siguro kasi, si Binibining Santos, ang tanging, inchik na kakilala ko. Gagawin ko. Clara, sigurado ka ba? MMHMM. Nang dumating ako rito, wala akong dala. Walang studio na kumuha sa akin. Tanging ang studio ni Ginoong de la Cruz, ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. At hayaan ang aking trabaho, na makita ng napakaraming tao. Ang pabor na ito. Tutulungan kita. Mabuti. Kaya tayo na, sa City Hall para kumuha ng lisensya ngayon. Hoy, Ginoong de la Cruz. Ang City Hall ay sarado na ngayon. Ha? Pasensya na, Clara. Akala ko hindi ka papayag. Pero, kahit na ito ay isang usapan lang, ang magkaroon ng ganoong kagandang asawa ay isang karangalan pa rin para sa akin. Lagi sinasabi ni Lola, huwag mong samantalahin ang taong nasa mahinang kalagayan. Pero kung ikaw, hindi ako magdadalawang isip na maging kontrabida. Tara na. Ang grupo ng mga Reyes ay magdaraos ng isang salu-salo ngayong araw sa Hotel ng Langit Tanaw. Narinig ko na ang presidente ng grupo, si Paolo, ay dadalo kasama ang kanyang asawa. Ang hotel ay lubusang nahanda na. Ginoong Reyes, natagpuan na namin ang bakas ni Binibining Santos. May record ng kanyang pagpasok kahapon at nag-check-in siya sa Hotel ng Langit Tanaw. Iyon din ang hotel para sa salu-salo ng inyong pamilya ngayong araw. Ganun ba? Alam ko na, talagang hahanapin niya ako. Paolo, halika na tayo. Halika na. Simula ngayong araw, malalaman ng lahat na ako si Ginang Reyes. Tungkol sa issue sa gallery space. Hindi ako makakarating doon ngayon. Ako na lang ang papasok. Ikaw na muna ang umasikaso sa problema sa gallery. Ako ang nag-imbita sa'yo. Paano kita iiwan nang mag-isa rito? Pero mas gusto kong maging maayos ang ating exhibition. Magtiwala ka sa akin. Sige na. Sige, babalik ako kaagad pagkatapos. Tawagan mo ako kung may mangyari. Sige. Clara, alam na alam mo, pinakasalan niya ako. Bakit ka pa bumalik? Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Hindi mo pa rin ba naiisip na mahal ka ni Paolo, di ba? Ako ang minamahal niya. Dinala niya ako rito ngayon para sabihin sa lahat na ako ang kanyang asawa. At ikaw lang ang kabit. Wala akong pakialam sa ginagawa niya. Dahil hindi ako pumunta rito para sa kanya. Dahil hindi ako narito para sa kanya ngayon, ng lubusan. Ha? Binibining Santos, alam kong galit ka. Pwede mo akong paluin kung paano mo gusto. Kaya ko, iwalayan si Paolo ngayon din para magkaroon ng puwang para sa iyo. Clara, kung mayroon kang anumang hinaing, ilabas mo sa akin. Nagpakasal kami ni Sofia para tulungan siya. Wala namang nangyari sa amin. Ngunit ikaw, nawala ka. Inalis mo pa ang ating anak. Paano ka naging ganito kasama? Kaya, ito na. Kapag tunay na tumigil kang magmahal sa isang tao, hindi mo na maramdaman ang galit. Kung magsusori ka lang ng maayos, pwede pa kitang patawarin. Pwede tayong magkaroon ng isa pang anak sa hinaharap. Ang salu-salong ito, isasama kita. Paolo, hindi ba ako malinaw? Tapos na tayo. Clara, binigyan na kita ng paraan. Hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Tapos na tayo. Bakit ka pa narito? Clara, humihingi ka ng tawad kay Sofia. Ang mga nakatatanda ay naghihintay pa sa atin sa loob. Huwag kang mag-ingay.
Bitawan mo ako. Sabi ko, hindi ako narito para sa iyo. Sino ang pinaroroonan mo? Asawa ko siya. Narito siya para sa akin. Tito. Ayos ka lang ba? Kayong dalawa. Impossible. Ikaw, tiyo ka ni Paulo. Clara. Panluloko lang ito para makaganti sa akin, di ba? Paano mo nagawang pakasalan ng tiyo ko? Ito ang marriage certificate namin. At, dapat mo siyang tawaging Tita. Kasal ka na sa akin. Paano ka makakapagpakasal sa iba? Paulo, hindi nga tayo nakakuha ng marriage license. Paano mo masasabing ikinasal ako sa iyo? Kasal na kami ni Gabriel sa batas. Hindi. Paano mo ako tinitignan ng ganyan? Paano mo ako itinatratong, kaaway? Sinasalungat mo ako ng ganito. Hoy, Paulo. Paulo, ayos ka lang ba? Clara, hanggang kailan mo ito itutuloy? Ang dami mo ng ginulong problema noon. Laging tiniis ni Paulo iyon para sa iyo. Paano mo nagawa ito ngayon? Anong itsura niya dahil dito? Sofia, ikaw ang huling dapat magsabi niyan. Clara. Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang lahat ng ito. Paulo. Alamin mo ang lugar mo. Asawa ko na si Clara ngayon. Ipakita mo ang respeto. Saan siya pupunta? Sino ang pupuntahan niya? Wala kang pakialam. Gabriel. Ikaw pala. Sinamantala mo ang sitwasyon, di ba? Hindi mo ba alam na akin siya? Paulo. Hayaan mong sabihin ko ulit sa'yo. Tapos na tayo. Tapos na talaga ang lahat. Tapos na talaga ang lahat. Pasensya ka na, Clara. Hindi ko alam ang tungkol sa nakaraan mo. Kung alam ko lang, hindi ko sana dinala ka dito. Sa family dinner na ito, hindi na tayo mananatili. Tara na. Diretso na tayo kay Lola. There na. Paulo, Lanan. magkasama tayo magpakailanman, di ba? Siyempre naman. Impossible. Hindi ako iiwan ni Clara. Sabi niya magkasama daw tayo, magpakailanman. Hoy, Paulo. Saan ka pupunta? Ang babaeng katulad niya, napakaiba-iba ng isip. Hindi sulit habulin. Nakalimutan mo na ba? Dapat ay ipapakilala mo ako bilang Siginang Reyes ngayon. At dadalhin mo ako para makilala ang pamilya mo. Umalis ka sa harap ko. Ah, Lola. Ito si aking asawa, Clara. Kumusta po, Lola? kilala kita, anak ko. Gabriel. Noong bata pa lamang siya. Madalas niyang banggitin ang tungkol sa iyo. Baka naman. Nagkakamali si Lola de la Cruz sa akin, sa taong gusto ni Gabriel. Gabriel. Sa buhay na ito,
Isang malaking kapalaran ang makasama ang taong minamahal mo. Napakaswerte mo. Dapat mong pahalagahan siya. Mabuti ang pakikitungo mo sa dalagita. Naiintindihan mo ba? Lola. Opo. Nakakapanatag iyon ng aking kalooban. Oh, Lola. Dapat na kaming umalis. CJ. Tara na. Salamat sa pagpunta rito kasama ko para bisitahin si Lola. Ayos lang. Ang nangyayari lang kasi, akala ni Lola, ako yung gusto mo. Okay lang ba yun? Okay lang. Basta't panatag ang loob ni Lola. Dahil yung taong yun ay ikaw. Talagang hindi ko alam. Natiyuhin mo pala si Paulo. Hindi ko rin alam na matagal ka ng nobya ni Paulo. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang magdusa ka ng ganoon. Ikaw, ano ang nararamdaman mo para sa kanya ngayon? Tapos na yun. Sige. Itatago ko kung nasaan ka. Bago ang art exhibition, hindi ko hahayaan na si Paulo ay muling gambling ka. Impossible. Hindi ako iiwan ni Clara. Ginang Lim, Ginoong Palmer. nasaan ang mga gamit ni Clara? Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan ang mga yon? Itinapon lahat ni Binibining Garcia. Sinubukan kong pigilan siya, pero ayaw niyang makinig. Ginoong Palmer. Lumabas ka. Clara, Handa na kami. 3, 2, 1. pasensya na. Paolo, ang tunay mong asawa ay ako. Bakit ba lagi mong iniisip yung Clara na yon? Ano nang kulang sakin? Kumpara sa kanya, Pinakasalan kita para tulungan kang umiwas sa isang arranged marriage. Ang asawa ko, si Clara lang, at si Clara pa rin. Paolo. Hindi ako pwedeng umupo lang dito at walang gawin. Ginoong Palmer, lahat ng bakas ni Binibining Santos ay natakpan na ng grupo ni Gabriel. Wala kaming mahanap na kahit ano. Magpatuloy lang sa paghahanap. Opo, sir.
Paolo, heto, uminom ka ng sopas na ginseng. Kung magpapatuloy kang uminom ng ganito, masisira ang kalusugan mo. Alam kong nasasaktan ka, pero kailangan mong magpatuloy sa buhay. Uminom ka ng sopas, painitin mo ang tiyan mo, tapos magiging mas maganda ang pakiramdam mo para harapin ang mga bagay-bagay. Umalis ka. Tara na. CJ, pero dapat mong ubos ang sopa na ginawa ko bago ako payagang umalis ka. Ang sopa na ito, ilang oras kong ginawa ito. Para mapanatag ang isip ko. Nandito. Mainit. Paolo, Clara. Bumalik ka. Alam ko na. Mahal mo pa rin ako. kahit gaano kagaling si Clara noon, nasa nakaraan na siya ngayon. Si Paolo at ako, opisyal nang ikinasal. Mamahalin niya ako, nang higit pa sa pagmamahal niya kay Clara. Paolo, kagabi ikaw at ako. Unang beses ko yun, pero kasama ka. Gusto ko. Lumabas ka. Umalis ka. Ano ang sinabi mo? Paolo, kahit ano ang mangyari, ako'y iyo na. At saka, ano ang kulang sa akin? Kumpara sa Clara, Alam mo na hindi makatiis ang Clara, kahit kaunting bahid. Sinadya mo ba ito? Para paghiwalayin tayo. pero kasama ko ka sa loob ng napakaraming taon. Paolo, asawa mo ako ngayon. At saka, natupad na ang pag-aasawa natin. Paolo, saan ka pupunta? Hahanap mo ba ulit ang Clara, di ba? Hindi ka pupunta. Paolo, ganoon ba talaga ako kasuklam-suklam sa'yo? Ang asawa ko ay Clara at si Clara lang. Ginang Lim, Ano? ipak ang mga gamit ni Sofia at ilabas. Ang mga ito. Binibining Garcia, pakiusap. Ginoong de la Cruz, natagpuan namin ang bakas ni Binibining Santos. Sunod sa subasta ay isang obra ng umuusbong na pintor, si Binibining Santos. Ang pamagat ay Rebirth. Ito ba ay talagang pinta ng isang baguhan? Iyon ay talagang hindi ka panipaniwala. Oo. Ang panimulang tawad para sa Rebirth ay 100,000 dolyar. Magsimula na ang pagtatawaran. Ang pinakamataas na bidder ay magkakaroon ng pagkakataong makipagkita at makausap si Binibining Clara Santos. 120,000. 150,000.
10 milyon. 10 milyon. Nababaliw na ba siya? Pinta ito ng isang baguhan. Paano naging 10 milyon ang halaga nito? May karagdagang tawad pa ba? Sasagutin ko ang lahat ng tawad. Pinta ito ng isang baguhan. Nababaliw ka ba? Sino ba yang lalaking yun? Masyado yatang maraming perang sinusunog. Ito. Ang pinturang, Rebirth, ay mapupunta sa ginoong ito. Pagkatapos ng pagbabayad, ang ginoo ay maaaring magpatuloy para makipagkita. Sa pintor, si Binibining Santos. Binibining Santos, ang iyong pinturang kay Rebirth ay nabili sa napakataas na halaga ni Ginoong de la Cruz. Ayon sa mga tuntunin ng subasta, ang pinakamataas na bidder ay may karapatang makipagpalitan ng pribado sa lumikha. Si Ginoong de la Cruz ay humiling ng pagkikita sa conference room. Kung ayaw mong pumunta, pwede kitang tanggihan para sa'yo. Ayos lang. Ang ilang mga bagay, kailangan kong harapin ng mag-isa. Clara. Naalala mo, noong lindol. Sabi ng lahat, wala nang pag-asa sa'yo. Sinubukan nilang pigilan ako. Pero alam kong naghihintay ka sa akin. At nakita kita, Clara. Pwede pang magkaroon ng aftershock anumang minuto. Kailangan na nating umalis. Umalis ka sa harap ko. At noong nasa eskwela pa tayo, wala akong pera. Nakipagtipan ako sa'yo gamit ang tansa ng soda. At agad-agad kang pumayat. Nangako tayo na magkasama tayo habang buhay. Ako, si Paolo, ay nangangakong ipagtatanggol si Clara sa buong buhay ko. Ginoong Palmer. Ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa akin? Wala tayong marriage certificate. Hindi nga tayo kilala ng publiko bilang magkasintahan. Sa sandaling nawala ang baby, pinakawalan ko. Paolo. Hindi ko naman ikinila ang pagmamahal mo sa akin noong bata pa tayo. Pero dahil mismo, nakita ko kung paano mo ako minahal, mas lalo akong sigurado na ang pagmamahal mo ay nawala. Ang pagmamahal mo ay nawala. Clara. Hindi ako nagbago, minahal ko ka pa rin. Hindi lang. Malinaw kong nakita ang sarili kong puso. Natulog ka ba kasama ni Sofia? Nagkamali lang ako sa pagturing sa kanya bilang ikaw. Hindi mo man lang inintindi ang nararamdaman ko. Ang iniintindi mo lang ay kung makokontrol mo ang lahat, kung makukuha mo pareho ang tinatawag na puting moonlight at ang cinnabar mole. Hindi. Hindi yon totoo. Clara,
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong bayaran ko ang mga pagkukulang ko. Pakiusap. Maaari mong suntukan ako. Maaari mong sigawan ako. Basta. Maaari bang hindi? Ganito ka kalmado sa akin. Paolo. Hindi kita hinanakit. Pero hindi na kita minamahal. Clara. Clara, tamang panahon na. Clara. Nginig ka ba? Umuulan sa labas. Okay lang ako. Tara na. Clara. Talagang hindi na ako minamahal. Kung kaya kang panatilihin ni Clara sa pamamagitan ng isang anak, kaya ko rin. Hindi ko talaga kayang mawala ang lahat ng ito. Ano pang ginagawa mo rito? Paolo, nagdadalang tao ako. Tingnan mo. Isang beses lang at nabuntis ka na. Nasaan ang hospital diagnosis report? Ipakita mo sa akin. Ako, wala pa akong pagkakataon na pumunta sa ospital. Pero ang mga pregnancy test ay palaging tumpak. E di samahan kita. Ngayon na. Hindi ako pupunta, Paolo. Paolo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Paolo. Ginoong Palmer. Ginang Reyes. Ay hindi buntis. Ano? Ano? Mali siguro ang nakuha mong resulta. Pero malinaw na buntis ako. Paolo, natatakot lang talaga akong mawala ka. Buong araw mo na hinahanap si Clara. Ako. Akala mo ba ang peking pagbubuntis ay makakapagkulong sa akin? Ikaw at ang iyong kasuklam-suklam na mga pamamaraan. Nakakadiri ka. Paolo, ano nang karapatan mong sabihin yan sa akin? Iniwan ko ang aking kasal para sa iyo. Nagtaksil ako sa aking mga magulang para sa iyo. Matagal nang umalis si Clara. Bakit hindi mo na lang ako tingnan? Dahil hindi siya katulad mo. Hindi siya gagawa ng mga hamak na taktika. Ang papeles ng diborsyo, ipapadala sa iyo bukas. Paolo. Huwag mong tingnan yan, Paolo. Huwag. Paolo. Bukas, isasama ako ni Paolo para kumuha ng marriage license. Ikaw lang ay isang itinakwil at itinapong asawa. Hindi ka na niya mahal. Ang pagkatao mo ay isang katawa-tawa. Clara, kaya ang kasalin niyo ni Paolo ay peke pala simulat sa pool. At ako pa ang tinawag mong kabit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sumang-ayon na si Paolo na kumuha ng marriage license kasama ko. Makalipas ang 5 araw, palalayasin ka niya. Isama ako sa civil registry at gawin akong lehitimong asawa. Mula ngayon, ako na ang lehitimong asawa ni Paolo. Ikaw ang kabit. Ikaw ang nagpadala ng lahat ng ito sa kanya. Nang mawalan siya ng sanggol. Ito ang ipinadala mo sa kanya. Ipinadala ko na. Siya ang ayaw kang pakawalan. Gusto ko lang malaman niya kung gaano siya kalubha ang talo. Paano ako naging bulag? Nang mawalan siya ng sanggol. Mag-isa niyang tiniis ang lahat. Nang araw ng miscarriage. Paulit-ulit niya akong tinawagan. At ang natanggap niya ay ang pagwawalang bahala ko. Nang mawala ang aming anak. Akala ko, sinasadya lang niyang pasakitin si Sofia.
May uterine hematoma siya. At ako'y abala sa pag-aayos. Sa pagpipilit ni Sofia na pakasalan ko siya. Umalis ka sa harap ko. Habang buhay. Huwag mo na akong muling makita. Tama ka. Natalo nga ako. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, Sofia. Bilang kabit. Hindi ka rin mananalo. Hindi. Hindi ako natalo. Clara, sa tingin mo ba ay masaya ang buhay mo ngayon? Kung ako'y malungkot, hindi ka rin magiging masaya. Pagbabayaran mo ito. Clara. Anong kailangan kong gawin? Para bumalik ka sa akin. Mula ngayon, isang magandang bagay na lang ang dapat nating tandaan. Tungkol sa isa't isa, isulat mo. Tingnan natin. Kung sino ang mas mabait sa isa. CJ. Ngayon, habang nagluluto ako ng sopas, nagasgas ko ang daliri ko. Nag-alala ng sobra si Paulo. Gusto niya akong dalhin sa ospital. Hindi na nga siya nag-alala sa trabaho niya. Kapag may regla ako at sumasakit ang tiyan ko, gumagawa siya ng brown sugar water. Hinihilot ang tiyan ko. At ipinapatong pa ang mga malamig kong paa sa kanyang sariling tiyan. Kahit na masakit din ang tiyan niya. Giniginaw ka ba? Sabi ni Paulo, aalagaan niya ako habang buhay. Sabi niya, kung iiwan niya ako. Kakain siya ng ice cream, hanggang magdugo ang tiyan niya at mamatay siya. Kakain siya ng ice cream, hanggang magdugo ang tiyan niya at mamatay siya. Clara. Hintayin mo ako. Clara, alam kong nandyan ka. Nangako ako sa'yo noon. Kung maghihiwalay tayo balang araw, magpapakain ako ng ice cream, hanggang magdugo ang tiyan ko at mamatay ako. Clara. Mahal kita. Paulo, napakabuti mo sa akin. Paano kung balang araw ay hindi mo na ako gusto? Ano ang gagawin ko? Mahal kita. Aalagaan kita habang buhay. Clara. Kung balang araw ay hindi ko na gusto ang iyo, magpapakain ako ng ice cream, hanggang magdugo ang tiyan ko at mamatay ako. Clara. Mahal kita. Hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na yan. Clara. Mahal kita. Ako, Paulo, ang magbabantay sa Clara habang buhay. Clara. Mahal kita. Clara. Mahal kita. Clara. Mahal kita. Ang mga simpleng pagbabago ay nagpapalamig sa pusong matagal nang nananahimik. Pero sinasabi mo na ang pusong matagal nang nananahimik ay madaling mabago. Sabihin mo sa akin, ang mga taong tunay na nagmamahal sa isa't isa, talagang nagkakalimutan lang at nagkanya-kanya. Clara. Mahal kita. Magpatuloy kang maglakad. Huwag mo siyang patawarin. Clara. Mahal kita. Clara, ako. May naghimatay. Bilis! Bilis! May matagal na siyang sugat sa binti. Kung magpapatuloy ito,
lalo lang lalala. Buhatin niyo siya ng dahan-dahan. Paolo. Ang ilang bagay. Kapag nawala, ay hindi na maibabalik pa. Ayos ka lang ba? Tapos na yun. Bukas na ang opisyal na pagbubukas ng art exhibition. Kailangan kong maghanda. Narinig namin, Binibining Santos, ang unang painting mo pagkatapos mong umuwi, ay ibinenta sa 10 milyon, at may isang tao na nag-overbid sa lahat para makuha ito. Oo, Binibining Santos. Ano ang tema ng exhibition mo ngayon? Ito ay tinatawag na The Web. Clara, tingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang kayabangan mo. Binibining Santos. Iniulat na ikaw ay isang homewrecker na sangkot sa sihinang ang pamilya Reyes sa kasal ni Paolo Reyes. Ang tunay niyang asawa ay nag-post ng kanilang marriage certificate bilang patunay. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang tunay na asawa ay nag-post pa ng marriage certificate. Kaya pala ibinenta sa 10 milyon. Yun pala, siya ang kabit. Eksakto, Binibining Santos. Kahapon, may nakakita sa isang lalaki na lumuhod at nagpahayag ng pag-ibig sa iyo. Siya ba ang lalaking inagaw mo? Siya ba ang niligawan mo? Ayos ka lang ba? Mga kaibigan, pakiusap, huwag magtanong nang hindi nauugnay sa art exhibition. Tungkol naman sa mga chismis online, walang katotohanan ng mga iyon. Tungkol sa mga susunod na hakbang, ipapasa ko na ito sa aking abogado. Magpapadala kami ng cease and desist letter. Huwag kang mag-alala. May ebidensya ako. Gusto lang ni Sofia na magingay, di ba? Hayaan mo siyang magingay. Tapos na ang palabas ng komedyante. Oras na para magising. Magtiwala ka sa akin, kaya kung harapin ito ng mag-isa. Sige. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo palagi. Ako at si Paulo ay talagang nagkaroon ng relasyon. Pero, siya ang unang nanloko sa akin para kay Binibining Garcia. Gumamit siya ng peking marriage certificate para lokohin ako. Hindi mo kailangang magpakakalmado. Sasabihin ko sa'yo, 3 taon na ang lumipas. At hindi pa rin ako makalimutan ni Paolo. Ang puso niya ay mananatiling akin. Isang salita lang mula sa akin. Tatakbo siya papunta sa akin. Pipigilan niya ang kasal ko para sa akin. Binilhan pa niya ako ng bahay. Sabi niya, dadalawin niya ako linggo-linggo. Ganyan ang mga lalaki. Lagi nilang gusto ang hindi nila makukuha. Kaya ikaw, hindi mo ako kailanman matatalo. Kami lang niya ay nagkaroon ng seremonya ng kasal. Hindi kami legal na ikinasal. Sa loob ng 5 araw. Gagamitin ko ang anibersaryo ng kasal namin at isang paglalakbay para makita ang Aurora bilang dahilan para makuha ang marriage license kasama ka. Pek rin pala ang marriage certificate. Napakasamang tao nito. Ang buong timeline at chain of evidence ay ilalagay lahat online. Ako at si Paulo ay hindi kailanman legal na ikinasal. Nagtulungan silang dalawa para lokohin ang aking damdamin. Kaya paano ako ang makikialam? Hindi ba tama? Binibining Garcia. Iyan si Sofia Garcia, ang nag-post online, na nag-aangking siya ang legal na asawa. Anong ginagawa niya sa art exhibition ni Binibining Santos? Naiinggit ba ang kabit kay Binibining Santos? Kaya sinusubukan niyang baligtarin ang kwento dito. Clara, anong lakas ng loob mong i-record ako? Wala kang hiya. So inaamin mo ng hindi direkta. Hindi ba? Ako, nakakadiri. Ang malinlang para magpakasal ay sapat ng masama. At ngayong tapos na, ikaw ang kabit, sinusubukan mo pa ring siraan siya. Tingnan ninyo, mga kasama. Ang CEO ng grupo ng mga Reyes, ang mismong naglabas ng video. Ang kasal ko kay Sofia ay isang pinilit na kasunduan mula pa sa simula. Hindi ko siya minahal kailanman. Nakuha niya ang lahat ng ito. Sa pamamagitan ng kasuklam-suklam na paraan. Sa pamamagitan nito, formal kong ipinahahayag na walang saysay ang kasal na ito. Clara. Paumanhin. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang aking pagsisisi sa lahat online. At ang aking pagmamahal sa iyo. Hindi ko mababawi ang sakit na aking nagawa noon. Sana lang.
Maibawi ko ito sa natitirang buhay ko. Mangyaring, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang pahayag ng paghingi ng tawad ni Paolo ay agad na umakyat sa trending list. Isang manloloko siya na nandadaya. At ngayon ay nakagulo na sa kanyang kabit. At ngayon nagpapanggap siyang tapat. Sino ang may gusto ng pagmamahal niya? Sino ba ang pinagpe-performan niya? Bagay silang dalawa ni Sofia. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Maninira ng pamilya. Ang kapal ng mukha niyang pumunta rito. At hayagang mang-asar sa atin. Napakasama ng ugali. Walang hiya. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Clara, ikaw ang sumira ng pagsasama namin. Magbabayad ka para dito. Ang tema ng eksibisyong ito ay ang sapot. Madalas sabihin ng mga tao na ang kanilang mga ina, asawa, ay nagiging hysterical sa loob ng pamilya. Pero walang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sila napupuntang mabaliw. Bawat larawan dito ngayon ay kwento ng isang babae na nakikipaglaban at nabubuhay sa loob ng sapot na ito. At gusto kong patunayan sa lahat na ang sapot na ito ay hindi imposibleng sirain. Ang pagtakas sa bahay uod, iyon ang tunay na kahulugan ng ang sapot. Huwag mo akong sunduin. May operasyon si Lola sa ospital ngayon. Dapat kang manatili sa tabi niya. Ito ang mga materyales ng proyekto para sa grupo ng mga Reyes. Nasa Bitip Drive ang lahat ng datos. Hindi ba't asawa ka ni Paolo? Paano mo naisip na ibenta ang mga materyales sa kalaban niya? Hindi ito peke, di ba? Galit ako sa kanila. Ngayon, lubos na akong giniba. Gusto kong papaghirapan si Paolo. At si Clara, ito ang babaeng pinakamamahal ni Paolo. Gawin mo sa kanya ang anumang gusto mo. Ang pinakamamahal niya, noon kung hindi dahil sa kanyang pagpapahirap sa mga santos. Hindi sana nagpakamatay ang asawa ko. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng pagkawala ng pinakamamahal niya. Paalisin mo ako. Paalisin mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Sino ka? Nasaan ako? Huwag mo nang pakialaman. Ikaw ang babaeng mahal ni Paolo sa loob ng 7 taon. Si Paolo at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Basta't ikaw ang mahal niya, sapat na yon. Pahihirapan ko siya. Hindi naman ako mahal ni Paolo. Kahit na mamatay ako, hindi siya malulungkot. Matagumpay ang operasyon ni Ginang de la Cruz, pero kailangan niya ng maraming pahinga pagkatapos. Sige. Ginoong de la Cruz, natuklasan lang namin. Nawawala si Binibining Santos. Sinubaybayan namin ang kanyang telepono. Nasa isang bodega sa gilid ng bayan. At nakita rin namin, ang mga Sullivan, mga karibal ng grupo ng mga Reyes, at si Sofia, ay nagkikita ng palihim. Padalhan mo ako ng lokasyon mo. Sige. Ginoong Reyes, ang pangunahing proyekto ng grupo ng mga Reyes, ay naibunyag sa mga santos. Nalaman naming si Sofia ang may kagagawan. Dalhin mo ako sa kanya. Opo. Ha ha ha. Anong lakas ng loob mo para bumalik? Asawa mo ako sa harap ng batas. Bakit hindi ako babalik? Simula pa lang, panuloko na ang kasal natin. Nagpaimbestiga ako, walang pumilit sa iyong pakasalan ako. At ngayon, ang kapal ng mukha mo. Si Rain si Clara online. Anong karapatan mo para bumalik? Umalis ka. Paolo, anong karapatan mong tumayo dito at magpanggap na tapat? Ang tanging dahilan kung bakit kita napakasalan ay dahil peke ang marriage certificate ninyong dalawa, di ba? Pwede kitang pakasalan, hindi ba't dahil may peke marriage certificate ka sa kanya? Bless you. Ganoon mo ba siya kamahal? Pumunta ka rito ngayon para lang magtanong tungkol sa mga chismis sa kanya? Ang mga dokumento ng grupo ng mga Reyes ay naibenta na sa The Sullivans at wala ka man lang naitanong tungkol doon. Para sa akin, maaari kang gumanti sa anumang paraan, pero huwag mo siyang sasaktan.
Huli na, nasa isang lugar si Clara na hindi mo mahahanap, nagbabayad siya ngayon para sa iyo. Kung maglakas loob kang saktan siya, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Bitawan mo ako. Impyerno. Matagal na akong namumuhay sa impyerno. Salamat sa iyo at kay Clara. Hindi ba't ikaw ang pinakamahalaga sa kanya? CJ, kung gayon, sisiguraduhin kong mawawala siya sa iyo magpakailanman. Nasa kamay ni Liam siya ngayon. Masaya siya roon. Ipinagkatiwala mo siya kay Liam. Nababaliw ka. Tama. Walang makakataka sa inyo. Kakatanggap lang namin ng balita ngayong alas 10 ng gabi. Ang grupo ng mga Reyes ay nahak ang core data ng kanilang pinakabagong teknolohiya. Nalantad ang mga ito. Ang kanilang bid sa ilang araw ay malamang na masayang na lang. Inaasahang babagsak ang stock market bukas. Dalhin mo siya sa ibang bansa at ipagbili mo. Gusto kong iwanan si Paolo nang walang-wala. Opo, sir. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Wala akong kinalaman. Kay Paulo, huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Sino ka? Aray! Ang braso ko. Clara, huwag kang matakot. Uuwiin na kita. Linisin niyo sila. Clara, huwag kang matakot. Narito ako. Gabriel. Salamat. Sa pagitan natin. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Gusto mo ng mansanas? Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero ang mga araw na kasama ko si Gabriel. Unti-unting nagpawala sa sakit na naramdaman ko noon. Gabriel. Gusto mo bang makinig sa kwento ko tungkol kay Paulo? Kung gusto mong magkwento, nandito ako para makinig. Nakilala ko si Paulo noong high school. Magkaklase kami. Naghiwalay noon ang mga magulang ko. Laging nandyan siya para sa akin. Nang yumanig ang lindol. Iniwan ako ng mga magulang ko. Pero hindi siya sumuko. Pwedeng magkaroon ng aftershock anumang minuto. Lumabas ka na dyan. Umalis ka sa daan. Lumabas ka. Bilis! Akala ko, magkahawak kamay tayong lalakad habang buhay. Pero hindi ko inakala na noong college, magkakaroon siya ng emotional affair. Paulo, Ano? manood tayo ng sine sa susunod na linggo. Pasensya na, Clara. May plano na ako kasama si Sofia sa susunod na linggo. Gusto raw niyang manood ng pagsikat ng araw. Ay, nga. Binigyan ako ni Sofia ng kopya ng out-of-print na Dune at mahilig din siya sa Interstellar. Nag-usap kami magdamag. Paulo, sino si Sofia? Pero ako pa rin ang pinili niya. Ang hindi ko inaasahan ay pagkatapos naming ikasal, puro kasinungalingan lang pala ang lahat. 3 taon ng pagsasama, at ngayon ko lang nalaman na hindi siya tumigil sa pagpupuntahan kay Sofia, kahit ang aming marriage certificate ay peke. Saan mo nakuha ang marriage certificate na ito? Sa tingin ko dapat kang tumawag sa pulis. Tingnan mo kung naloko ka. Tumigil ka sa pagtawag. Nasa meeting ako. Paolo, sino ito? Samantala, ako ay nakahiga sa malamig na operating table.
Ang anesthesia ay hindi kasing nakakasakal ng pighati. Noong ako ay dinudugo, si Paulo ay pumunta upang asikasuhin ang ultimatum ni Sofia na pakasalan siya, at inakusahan niya ako na walang simpatsya. Clara, si Sofia ay nasa panganib. Kailangan kong pumunta upang tulungan siya. Nasa loob sige ng Lim, maaari niyang alagaan ka. Okay. Iyon ang buong kwento sa pagitan namin. Clara, ang masaktan ay hindi kailanman iyong kasalanan. Hindi mo kailangang hayaan ng sinuman. Naikulong ka sa nakaraan. Gabriel, bakit napakabait mo sa akin? Tapos, gusto mo bang malaman ang nakaraan ko? Clara, sa totoo lang, matagal na kitang kilala. Baka, mas maaga pa kay Paulo. Noong bata pa ako, pinalaki ako ng lola ko sa probinsya. Hanggang high school lang, bago ako napabalik sa pamilya De La Cruz. Pero hindi ako gusto ng mga De La Cruz. At mga kaklase ko, iba ang tingin sa akin. Hoy. Hoy. Okay lang ba? Dito, kunin mo ang payong. Hanggang, isang araw na umuulan. Isang babae. Binigyan ako ng payong. Clara, baka hindi mo na ako naaalala. Dahil, lagi kang, mabait. Maaaring isa lang itong simpleng kabutihan, ngunit para sa akin. Ito ang tanging ilaw ko. Hoy, ikaw dyan sa ulan. Ikaw ba yung nasa tindahan ng tinapay na walang pera? Ako na ang bahala. Ay, hindi, okay lang. Sige na, tanggapin mo na. Noong panahong iyon, hindi ako nang ahas humingi ng pera sa mga De La Cruz. Kaya araw-araw akong nagugutom. Ikaw pala, ikaw ang araw-araw na nagdadala sa akin ng tinapay. At ikaw ang nagpatuloy sa akin. Maya-maya, narinig kong may boyfriend ka na. Kaya umalis ako ng bansa. Kaya ikaw pala. Clara. Ikaw ang hangarin ng buhay ko. Paolo, hindi mo ito magagawa sa akin. Mag-asawa naman tayo noon. Mag-asawa. Paolo. Paolo. Nang gawin mo ang mga iyon kay Clara, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Karapat dapat sa kanya iyon. Sinira ni Clara ang buhay ko. Sisirahin ko rin ang kanya. Sa natitira mong buhay, nasa mental hospital ka, at sa bilangguan. Hindi, Paolo, hindi mo ito magagawa sa akin. Paolo. Watson. Tulungan mo akong gumawa ng kontrata. Ilipat ang grupo ng mga Reyes, 60% ng mga shares. Kay Clara, opo. Clara. Kasama mo na akong nakilala ang lola ko. Ang marriage contract natin ay malapit nang mag-expire. Ako. Gusto kong maging tao na nasa tabi mo para makita ang mundo kasama ka. Kahit gaano kahirap ang nakaraan o gaano kalayo ang hinaharap. Gusto kong hawakan ang kamay mo at maglakad kasama ka. Ipagkakaloob mo ba? Sa akin ang pagkakataong iyon. Gabriel. Kung umulan ngayon, sasagutin ko ng oo. Pasensya ka na, Clara. Napaka-direct ako. Ipikit mo ang iyong mga mata.
Gabriel. Umuulan na. Pumapayag ako. Clara. Pasensya na, ako ang may kasalanan kung bakit nakidnap ka. Ito ang 60% ng shares ng grupo ng mga Reyes. Na-transfer ko na lahat sa pangalan mo. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Gabriel. I-transfer mo ang lahat ng shares sa Women's Anti-Domestic Violence Fund. Sige. Anong gusto mo para sa dinner? Gagawa ko para sa'yo. Nilagang tadyang ng baboy at longjing hipon. Sige. Magkasama tayo habang buhay. Makikita natin ang lahat ng magagandang tanawin sa mundo. Clara, pagkatapos ng graduation, magsama tayo sa bahay. Para maalagaan ko ng maayos ang iyo. Oo, magkasama tayo habang buhay. Makikita natin ang lahat ng magagandang tanawin sa mundo. Bakit ka tumatawa? Bakit ka tumatawa? Gabriel. Alam mo ba kung ano ang unang impresyon ko sa'yo noong nasa Paris tayo? Ano yun? Isang iskolar na may bahid ng pagiging rebelde. Paolo, magpakailanman tayong magkasama. Paolo, ano ng karapatan mong apihin siya? Nakalimutan mo na ba na siya ang paborito mong babae? Nangako ka sa kanya. Na magkasama kayong dalawa magpakailanman. Paano mo siya nagawang pagtaksilan?